Gusto ko lang i-share sa inyo guys itong dalawang multimeter ko, kung ano ba ang pagkakaiba ng analog multimeter kaysa sa digital, at kung ano ang pinaka magandang gamitin na multimeter sa industry. Ang pagkakaiba nila guys, kung makikita natin, ito siya ay analog, ito naman siya ay digital. Tapos ang presyo din nila ay magkaiba, dahil ito siya ay hindi siya masyadong mataas ang presyo kaysa dito sa Fluke. Ngayon ang tanong dyan, ano ba ang pinakamagandang gamitin sa industry? Yung pangmatagalan. Itong dalawang ito guys, pag ingatan mo lang, talagang tatagal to sa'yo. Pwede to magamit, pero ang pinakamaganda talagang gagamitin sa lahat, itong digital, itong Fluke. Kasi itong Fluke kasi guys, standard to sa industry. Talagang ina-allow talaga itong Fluke na gagamitin sa industry. Ang kaibahan nilang dalawa guys, pag malagay mo dito sa sa resistance, malagay mo sa continuity pala, ito kasi yung test probe niya, no? Pag i-calibrate mo ito, talagang tutunog siya, no? Tutunog siya. So ngayon guys, kung malagay ito sa voltahe guys, hindi masisira itong natin, Fluke multimeter natin. Kung malagay ito sa voltahe, masaksak mo sa voltahe. Pero itong guys, analog multimeter, pag malagay mo ito sa times 1, ito kasi yung continuity check niya, no? Sa resistance, magkaiba sila. Pag i-calibrate mo ito, gagana yung multimeter natin, no? Kung makikita natin. Gagana yung multimeter natin, kung makikita natin. Pero ang pagkakaiba nila nito guys, nakalagay sa times 1, no? Times 1. Pag ito guys, masaksak mo to sa voltage, talagang puputok ang fuse nito guys. Kaya nga, advisable talaga na ito siya, ang fuse nito na gagamitin ay 0.5 ampere or 500 milliampere ang fuse na dapat gagamitin. Always talaga guys, pag mag-check ka ng resistance o di kaya continuity check, pag analog ang gamit natin, dapat nakasetting siya sa times 1. Dahil kung makalimutan natin guys, voltage ang nalagay natin, ang fuse lang ang madamage. Ito guys, base na rin to sa experience ko. Ang fuse lang ang madamage, dapat ang fuse natin ay 0.5 or 500 milliampere. 0.5 ampere or 500 milliampere ang ating fuse na gagamitin dito sa ating analog multimeter Sanwa. Ito guys, original na multimeter to, YX360 TRF Sanwa analog. Pero guys, ang pagkakaiba naman nila, no, pag mag-check ka ng continuity, makikita mo ang palo ng needle. Kung makikita natin, no, pumapalo yung needle niya. Hindi katulad dito guys, pag mag-check ka ng continuity, tutunog siya, no? Pag nasa production ka, lalo na't maingay ang makina, hindi mo maririnig ang tunog. Kaya nga ako, gumagamit din ako nitong analog multimeter, itong Sanwa. Dahil nakikita ko yung palo kung mayroon siyang continuity or di kaya resistance. Pagdating naman sa voltahe, ito kasi yung AC voltage, no? I-setting natin sa AC voltage. Ito AC voltage to. Ang AC voltage nito guys, ang capacity niya guys, hanggang 1000 voltage ang kayang ma-trace up nito. Samantala dito kasi guys ay 750 lang AC. AC kasi ito dito. Tapos dito naman sa DC voltage, kung makikita nyo ang sign na ganyan, itong sign na ganito, ito yung sa DC voltage. Ito siya hanggang 1000 din ito ang range niya, no? Ang kaya niyang makarry, no? Tapos dito naman, may DC voltage din siya. Mayroon din siyang 1000 kung makikita natin. Ito kasi yung DC volts niya, no? DC volts, ito naman yung AC volts natin. Tapos mayroon din itong capacitor. Setting natin sa capacitor. Mayroon din ito dito, yung sa capacitor din ito. Setting sa capacitor. Tapos milliampere mayroon din dito. Ang kagandahan lang nitong guys, itong digital multimeter, dahil pwede mo siyang isetting dito sa ampere, pwede kang kumuha ng ampere at saka sa milliampere din na gamit ang ating test probe. Samantala dito, hindi siya makakapagkuha ng milliampere dahil wala siyang setting dito sa milliampere. Mayroon lang siya sa sa DC para sa sa voltage nito, sa pinakamaliit na voltahe. Kung makikita natin, yun lang ang niya. Resistance, capacitor, AC voltage, DC voltage, yun lang ang niya. Samantala ito guys, marami itong dala. Mayroon siyang millivolts, DC at saka AC. Tapos mayroon siyang resistance, ohms, tapos diode. Yan, ito kasi sign ng diode ito, diode, tapos continuity check.
Tapos mayroon din siyang capacitor. Ngayon, ang tanong dyan, ano ba talaga ang pinaka-advisable na gagamitin sa industry? I-off muna natin to. Ang pinakamagandang gamitin guys sa industry ay itong plug. Itong plug kasi guys, ina-allow to kaysa dito. Pero kung maliit lang naman yung ano ninyo, yung company ninyo, pwede rin itong gagamitin sa industry. Pero ang pinaka-advisable talaga itong plug. Kaya nga, sanayin nyo rin na marunong kayong gumamit itong plug. Dahil itong plug, standard to, ina-allow talaga to ng mga safety officer, pati na rin sa mga engineer, itong plug. Kaysa ito, pang maliitan lang, pwede nang gamitin itong Sanwa natin. Pero pag talagang malakihan na yung malakihan yung company na industry na mayroon ng mga safety officer, ang ina-allow nila itong plug. So yun lang guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.